Nakakatawa na lang sinisisi nila yung mga video games dahil sa mga pangyayari ngayon. Well, in fact, bago pa nauso yung Roblox, Minecraft, or mobile games, marami nang lumaki sa henerasyon na kung saan uso pa yung Counter-Strike, GTA, especially yung mga 90s kids na naglalaro din naman ng mga violent games. Pero naging violente ba kami? Bangan sa school meron, suntukan. Pero yung ganyan, iba na yan eh. Well, sa totoo lang, alam nyo, ang problema nasa magulang. Ang problema ngayon, ginagawang digital babysitter, yung mga tablet, CP. Pag umiyak yung bata, ano ba yung binibigay ng mga magulang? Bibigyan ng tablet para manahimik. Papahiram yung cellphone, papanood ng kung ano-ano para lang manahimik. So yung obligasyon na dapat ginagawa nila, hindi na nila ginagawa. Umiyak. Yun na lang yung pantapan nila eh. Pahiramin na lang ng gadgets. Makababad, buong maghapon, buong araw, naka-gadgets. Ang video games kasi, entertainment lang naman. Kaya instead na sa video games nyo isinisisi, sisihin nyo yung magulang kung paano sila pinalaki. May kasabihan nga tayo, di ba? Ang magulang ang unang huhubog ng pagkatao ng isang bata. Ano dyan yung school? Of course, dapat pag nasa grade school, ang focus ng pagtuturo ay disiplina at tamang asal. So, ano na nangyari? Natuturuan pa ba ng tamang values sa elementary ang mga bata? Alam nyo ba na sa Japan, mas nakafocus sila sa character or sa pag-uugali ng bata, sa pagdidisiplina at pagtuturo ng tamang asal. Dapat ganun din sa Pilipinas. Mas dapat dun nakafocus pag elementary kasi dun yun naman talaga yung dapat na itinuturo sa mga ganong edad. Kasi yan, mga bata na yan, kapag naturuan niya na ng tamang asal, alam nila yung tama at mali. Hindi yan gagawa ng masasama. Nako-compare yung mga batang 90s. Kasi totoo, yung mga batang 90s, laman ng computer shop, trash talkan, oo meron, madalas. Hanggang dun lang yun. Walang pikunan. Ganon ang mga batang 90s, Kahit puro violent games, never kami naging violente. Alam nyo kung bakit? Kasi naturuan kami ng tama. Nowadays kasi mga kabataan sobrang sensitive, sobrang pikon. Ang batang naturuan ng tama, kahit kanino yan sumama, kahit anong pilit nyo dyan, hindi yan gagawa ng masama. Hindi yan matututo. Hindi yan tutulad. And yes, totoo. Isa na ako dun. And to be honest, marami ako nakasamang taong mabisyo. Taong siraulo. Pero never naman ako naging ganun. Marami rin akong naging kalokohan pero hindi naman ako umabot sa point na magbisyo, magdroga, something like that. Kasi dalawa lang naman yan. Papa-impluwensya ka sa mali or ikaw yung mag-i-impluwensya ng tama. And kahit ano man ang sabihin natin, kahit ano pang sisihin natin or kahit sino pa yung sisihin natin, mapa video games or ibang tao, babalik pa rin naman yan sa tanong na paano mo ba sila pinalaki? Kahit saan mo tingnan, pinakamalaking responsibility nasa pagpapalaki ng magulang. Pansinin niyo yung mga kabataan ngayon. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Now tell me, tama ba yun? Menor de edad sa gabi, gumagala. Tama ba yun? Menor de edad umiinom, nagsusugal, nagdedroga. Tama ba yun? Ang tanong ulit, asan yung parents? Bakit hinahaya? And labas naman tayo sa mga parents. Sobra na silang nadidiin. Pasok tayo sa gobyerno. Actually, may magagawa ang gobyerno dito. Hindi lang sa parents. Kaya din to ng gobyerno. May magagawa. Example. Yung pagbababa ng age criminal liability in the Philippines. Okay yan. Pangalawa,
pagtuturo sa elementary ng tamang disiplina at tamang asal. Pangatlo, pag-aalis ng mga palabas. Alam mo yun, yung mga palabas nowadays, bida, kriminal. Saan ka nakita? Mga palabas ngayon, kriminal ang bida. Sa tingin nyo magandang impluwensya ba yan? Paghihigpit sa mga curfew. Dapat umiikot palagi tuwing gabi. Kasi wala na nag-iikot, napapansin ko lang. May curfew, pero wala nag-iikot. Ano yun? Anong silbi ng curfew kung wala naman nagbabantay? Number 5. Paghihigpit sa drug war. Pero hindi EJK Doon pa rin tayo sa tamang proseso. Number 6. Mandatory drug test sa mga student, high school, and college. Number 7. Paghihigpit sa entrance ng school. Check. Laging i-check dapat yan kung may mga dala na pwedeng makasakit sa mga kapwa estudyante. Kasi dyan talaga, di ba? Paano na ilulusot yung mga ganong weapon? Hindi na bantayan ng maayos. Actually, ang dami, di ba, na pwede nating gawing aksyon sa mga ganitong pangyayari. Ilang buhay pa ba ang dapat mawala? Ilang pangyayari pa ba ang kailangan dapat mangyari bago tayo kumilos or bago tayo matuto? Kaya sana pagtuunan ito ng gobyerno kasi hindi lang to simpleng problema, malaking problema ito. Kaya dapat gawan ng paraan yung mga bagay na pwedeng makatulong. Hindi yung nakafocus sila kung sino dapat sisihin, kung ano dapat yung sisihin ng video games, hindi dapat ganun. Dahil kahit anong sisi mo dyan sa video games, kahit iban mo pa lahat ng video games, hindi masusolusyonan yung problema na yan. Uulitin ko lang yung sinabi ko, ang batang naturuan ng tama, hindi yan gagawa ng masama. Sana may natutunan tayo, ano? At kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapin, follow nyo lang ako, pag-usapan natin yan.